mga katiats, kumusta kayong lahat ngayon? Buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sana ay nasa mabuting kalagayan, sound mind and sound body tayong lahat. At sa ating mga OFWs and Filipino contract workers, mga Pinoys, mga Pilipino kahit saang sulok ng mundo, kumusta kayong lahat dyan? Sana naman ay mabuti ang inyong kalagayan dyan. Okay, kung kayo magpadala ng inyong mga treasure markers para ating ma-analyze, you can send it to my email surigausan@gmail.com. Kaya lang minsan ay punong-puno ang ating inbox. Pwede nyo rin ipadala doon sa aking FB o Mamori ang profile. Alright, okay guys, at ako'y mag-shout out. Try nating basahin ang mga pangalan. Masayon Marlon, shout out to you. Bani Cornelio, Franklin Asierto, Raul Rangia, Malvin Maceda, and shout out also to Arnold James, Lison Cherian Magdadaro, Pizio Himentiza, Richard Gomez, SAS Treasures, The Bicol Target, to Ricky Invierno Rosmia, Bantog Ranao. Shout out Rex Alipu, G. Dublin, Danilo Bantique, and also to Michael John, Asnaira Aquilino Ardino, Jo Maria Belia, Maria Deta. Also shout out kina Pedro RDTV, Juvi Vargayo, Jose Umayaw, Emerald Batang Nano, Rosemary Canseca, at Hipolda Lusa Tats, Sonny Pungko, Edwin Kugay, Ivan Jim Acosta, and Josel Calma. Hindi ko pwedeng mabasa lahat guys ang inyong pangalan kasi mauubos ang ating oras. Kaya shout out sa inyong lahat mga katiats. At ngayon natin ang tatalakayin itong treasure marker na napakaganda. Ito'y kanji symbol for treasure under the big tree or entrance under the big tree. Ating tunghayan sa video. Okay mga katiats, magandang treasure marker na naman ito. Ito ay talagang handmade kasi kung napansin nyo dito sa kabila ay meron siyang mga tool mark na chinichisil siya. Ayan, ang daming mga tool marks. At ano ba ang ibig sabihin nito guys? Bakit ko nasabi na magandang treasure marker na naman ito? Kasi ang kahulugan nito ay ang original kanji letter niyan ay ganyan. Ayan, tapos meron siyang ganyan sa baba. Ang meaning niyan ay treasure under the old or dead tree or tunnel under the dead tree. So ibig sabihin niyan, mayroong ganitong klaseng kahoy, old tree siya, tapos meron siyang entrance to a tunnel sa kanyang gilid or buried treasure under sa kanya. Pwedeng sa harapan. Ang iba niyan pag naghukay ay hinuhukay na ang buong baba ng kahoy para sigurado. Okay, so ang kahulugan ay treasure under old tree. Siyempre 86 years na ang gera, so old tree na talaga or dead tree na ang makikita natin. So ito yan na symbol, treasure under the tree or tunnel under the tree. Ngayon binabalik niya dito, nakaganyan pa rin na symbol. Yan ay entrance. So ang ibig sabihin niya, ang entrance ay nasa right side of the tree. So tama tayo kanina. Nandito sa right side of the tree ang entrance. Okay, so yan ang sabi ng itong maliit dito na karakter. Ito ay entrance pa rin yan.
at meron siyang mga napakaraming dot. Ang ibig sabihin ng maraming dot, yan ay kahulugan ng wealth or money or maraming coins. So pwedeng sakong silver or gold coins ang nandyan. Tingnan natin ang kanyang isang picture. Ito yung sinabi ko na ang daming butas. Ito yung treasure under or tunnel under the old tree. Ngayon meron siyang nagaganyan na guhit. Yan ay nagbigay ng direksyon. So this could be going up or going down. Ito yung kanina, nakaganyan pala ito. Ayan. Yan pa rin ay entrance ang kahulugan. At napakaraming mga dots or circles. Ibig sabihin ay assorted or bags of silver or gold coins ang ibinaon. Ngayon ay atin guys tingnan sa isa pang picture nito at doon natin ito i-decode. Sandali lamang. Okay, so dito tayo mag-analyze guys o mag-decode. So sa gilid nito ay another symbol for entrance. Entrance to the tunnel, at sabi niya ay nasa right side of the old or dead tree. Ito. Nasa right side. Okay, unahin muna natin ang right side. At itong isang dot dito, yan ang nagsasabi rin na papunta doon ang item, ang paghanap. So ngayon, ang unang hanapin natin dyan guys, ay kung saan dyan ang old tree. Pero according dito sa kanyang kanji carvings and symbols, ang old tree ay papunta doon. Kasi nandito yung dot, so meaning to say, ay nasa kabila ang item. So ang una muna nating hanapin guys, ay yung kahoy. At pag matagpuan natin yung old tree, sa tingin ko ngayon ay wala ng mga dahon yan. Yan ay putol na or mga ugat na lang natira. Yan ang hanapin nyo. At ang layo niyan, galing sa marker, ay mag-umpisa lamang yan sa 3 meters hanggang 15. Kasi minsan ang mga marker na ito ay katabi lamang ng kahoy. So 15 meters ang pinakamalayo. Tingnan nyo guys, going to east or going to kanan or going to right. Kasi ito yung ating binabasihan na ang direksyon ay papunta sa east, at itong nandito na maliit na symbol na ang sabi niya ay nasa right side of the old or dead tree. Pero kung napansin nyo guys, itong isang guhit na nagaganyan, ito ay direksyon din yan na it's either papunta up or down. Kaya kung wala sa east, hindi nyo matagpuan sa east guys yung kahoy na patay or kahoy na centennial, ay punta kayo sa norte. Dito, ganun pa rin na distansya ang i-research nyo, 3 to 15 meters papuntang norte, baka matagpuan nyo ang old tree. Okay, at kung ito yung old tree, saan nga ba guys yung item nakabaon? Dito sa kanyang right side. Yan ang sabi sa symbols. Okay, so east or going to north. Ngayon sa kahoy naman tayo papunta.
atin i-visualize ang kahoy. Meron akong picture dito na napili. Sandali lamang. Okay, so example guys ay nandito yung bato na may marka na treasure under the old tree or tunnel under the old tree. Sabihin na natin na ito ay 15 meters malayo ang distansya papunta sa east or papunta sa norte. Dalawa ang kanyang indicator ng distance doon sa kanji symbols. Ngayon, sabihin natin na nasa east ito. Kung makita natin ang kahoy dito sa east, ang ating paghukay ay mag-umpisa tayo sa galing sa kanyang puno. Kasi malaki na siya, mag-umpisa na lang tayo sa 1 meter instead of 3 meters. Kasi lumaki na ang puno. So dito tayo sa 1 meter mag-umpisa. At least dig lamang ng 2 meters deep. At kung wala, patuloy tayo sa 3 meters. Ayan, and then lastly is 7. Karamihan ng treasure na nasa old tree ay ang distansya lamang niya ay nasa 3 or 7 meters or 3, 5, 7. Pwedeng sa kalagitnaan ito ay 5. Sinigurado ko lang na matagpuan kaya nilagyan ko ng 1 meter. Pero sa standard na paghanap niyan ay 357 lang meters sa kanyang kanan. So dito na banda. Ngayon kung ang item guys ay nasa norte dito, papuntang itaas ng marker. So ang marker nagsasabi lang yan na hanapin nyo ang kahoy. Kasi doon sa kahoy sa kanyang di kalayuan, sa gilid lamang or under ay nandoon ang entrance. Kaya kung itong kahoy ay nasa norte, example nandito yung bato na marker na nagaganyan at meron siyang maliit na guhit sa ibabaw, nagturo yan sa norte. Kaya ang gawin, pag matagpuan natin ang kahoy sa norte, dito lamang sa kanyang harapan ang hukay. Example ay naghakbang tayo sa norte ng 15 meters. So natagpuan natin ang kahoy, sa harapan lang niya ang hukay. At kung wala sa harapan, sa kanyang likod. Kawawa naman kasi ang kahoy pag ganyan nakalaki. Tapos bigla na lang natin puputulin dahil sa treasure hunting. So ang gawin natin ay i-align pa rin natin yan sa compass guys. Para alam natin ang alignment ng treasure. So example ay ganyan. So alam natin na dito sa east ay contender ito na lugar na mayroong mga item. Ganon din sa norte, sa likod nitong kahoy, at ganon din sa west. Kung wala sa east ay nasa west yan. So dito ang hukay. Pwedeng 4 na hukay dito sa harapan ng kahoy at sa likod ng kahoy at sa kanan or east ng kahoy. Alright, so mga katiyats, sana ay meron akong naibahagi na ideya kung paano nyo hanapin ng item. Basta't ang susi dito ay yung kahoy. Kailangan matagpuan nyo muna ang kahoy para matagpuan nyo rin ang itong sinasabi dito na entrance sa right side ng kahoy. Pero kung wala dyan, dahil may guhit dito sa ibabaw, yan ay nagturo sa norte. So meaning to say, ay decoy lamang ito. Ang totoo ay nasa norte, sa unahan ng kahoy. Okay, at kung ito ang ating sundin, papunta doon, hanapin natin yung kahoy na patay na or ugat na lamang. At doon mismo, under sa kahoy, sa harap ng kahoy o sa likod,
or sa kanyang kanan or left. 4 lamang na hukay. Example, ito yung kahoy sa top view. Una ay sa harapan. And then kung wala, doon sa likod or west and east. Naka-align kasi yan ang mga pagbaon nila sa kompas. Kaya 4 na tisdig talaga ang gawin pag may kahoy. Pero kung gusto nating buwalin ang punong kahoy, unahin na lang pagputol ang kahoy or tanggalin ng ugat at doon mismo sa baba ng kahoy. Lakihan lamang ang paghukay. Example, ito yung mga ugat ng kahoy. So ang hukay ay mas malaki sa puno or circumference ng puno. Okay guys, so sana ay may naidagdag ako sa inyo at kayo na lamang din ang magdagdag ng inyong sariling analysis sa inyong treasure site. Sana ay matagpuan nyo na yan para iginhawa ang kabuhayan natin lalo na ngayon na pandemya. Okay, ako'y magpaalam na. May the fortune be with you. God bless you all and stay away from COVID. Ciao for now.